Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot din ang aking daliri dito at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Tomas at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na iba sapagkat nakita mo na ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Nung isang linggo po ay pinagdiwang natin ang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo, mga haligi ng ating simbahan. Ngayong araw naman na ito, si Santo Tomas, isa pa rin sa mga apostol ni Hesus Nazareno, isa pa rin sa tinatagurian nating haligi ng simbahan. Ang mga apostol, ang mga taong unang tinawag ni Hesus Nazareno, ang mga taong unang nakapaligid, ang mga unang tinuring na kaibigan at tagasunod ni Hesus Nazareno. At dito makikita natin, hindi ang tagumpay ng galing ng tao. Hindi sila pinili dahil matalino sila, maabilidad sila, magaling sila. Pinili lamang sila dahil sa awa ng Diyos. At ito ang mabuting balita para sa ating lahat. Lahat tayo maaring maging alagad. Kaya nga
sa ating mga ihos, ang tawag dun sa mga mas malapit na naglilingkod, lalo na tuwing piyesta, ay mga alagad. Tayo ay pwedeng maging alagad dahil hindi ito nakukuha kung sino ang mas matalino sa atin, mas maraming abuloy, mas maraming paglilingkod, mas magaling magsalita. Hindi po. Kung sino ang may pagbubukas sa awa ng Diyos, kung sino ang mas handang sumunod sa kalooban ng Diyos, yun po ang mas matatawag na alagad ni Jesus Nazareno. Kaya ito po yung una nating biyayang ipagdasal, na magkaroon tayo ng pagbubukas sa awa ng Diyos. Na tayo magkaroon ng kakayahang sumang-ayon at sumunod sa kalooban ng Diyos upang katulad ng mga apostol, tayo'y mataguriang tunay na kaibigan, tunay na tagasunod at alagad ni Jesus Nazareno. Ang ikalawang biyaya na ipagdasal natin, napagtanto ng mga apostol na hindi mapaghihiwalay si Jesus Nazareno sa kanyang simbahan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko si Jesus, pero wala akong pakialam sa simbahan. Hindi mo pwedeng sabihin, deboto ko ng Nazareno, pero malayo ako sa simbahan. Hindi mapaghihiwalay si Jesus sa kanyang mga alagad, sa kapwa nating tagasunod at mananampalataya. Nung isang linggo, nung pinagdiwang natin si San Pedro at si San Pablo, yun yung ibinahagi ko po sa inyo. Nung sinabi ni San Pedro kay Jesus, mahal ko po kayo. Anong sabi ni Jesus? Hindi sinabi ni Jesus, o sige, mahal mo ako, sundin mo ako, mahalin mo din ako. Anong sabi ni Jesus kay San Pedro? Kung mahal mo ako, pakanin mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking kawan. Sapagkat ang pagmamahal kay Jesus, pagmamahal din sa simbahan. Si San Pablo, yun din ang kanyang napagtanto. Nung pinahihirapan niya, pinapatay niya yung mga Kristiyano, anong sabi ni Jesus? Bakit mo ko pinahihirapan? Hindi naman si Jesus ang pinahirapan ni San Pablo, yung mga Kristiyano. Pero gustong sabihin ni Jesus, gaya ng sinabi niya sa Ebanghelyo, ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga maliliit, ganun din ang ginagawa mo sa akin. At yun din ang aral ni Santo Tomas. Lumayo siya sa simbahan. Kaya nga, nung unang nagpakita si Jesus Nazareno, wala si Tomas. Bakit? Umalis siya. Hindi na siya sumama sa mga apostol. Siguro nalulungkot siya. Siguro gusto niya mapag-isa. Pero kung gusto niyang makita si Jesus Nazareno, kailangan niyang bumalik sa simbahan. Kailangan niyang sumama uli sa mga apostol. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo nung sumunod na linggo, sa gisag ng pagsisimba, ng pagsasama ng mga unang Kristiyano, doon muling natagpuan ni Tomas si Jesus Nazareno. Kaya nga ito ang paalala sa atin. Siguro nga po sa simbahan, marami tayo makikitang kamalian. Kaya nga yung iba ayaw nang sumama magsimba. Kasi sasabihin nila,
Plastic naman yung nagsisimba dyan eh. Deboto. Pagdating naman sa labas, iba ang pamumuhay. Pataas-taas ng kamay sa loob ng simbahan. Pero sa labas, yung kamay na yan, nangungupit, nananakit, walang pakialam, maramot, pasigaw-sigaw pag nasa simbahan, pag nasa prosesyon ng biba. Pero sa bahay, sa kalsada, iba naman ang sinisigaw. Kasinungalingan, pagmumura, pananakit na salita. Siguro nga po, lahat naman tayo dito may pagkukulang, may kahinaan, katulad ng mga alagad. Pero nagbabalik tayo pare-pareho. Nagsasama pa rin tayo. Kasi nga, katulad ng mga apostol, ang simbahan ay hindi tungkol sa galing natin. Hindi tungkol sa kalinisan natin. Ang pagiging simbahan, ang pagiging apostol, ay tungkol sa awa ni Jesus Nazareno. Kaya tayo nagsasama-sama upang magbalik loob, upang aminin ang ating kasalanan at kahinaan, hindi upang ipagmalaki ang ating kabanalan at kagalingan. Nandito po tayo para magpakumbaba, para aminin wala tayo kung hindi dahil sa Diyos. Yun ang susi ng mga apostol at yun din ang magiging susi ng ating pagkakaisa at lakas. Kaya sana, katulad ng mga apostol, magkaisa tayo. Patuloy tayong magsama-sama, bagamat tayo'y may hina. Magkaisa tayo sa turo. Sa mga panahon, kailangan natin magkaisa. Kung tunay nating mahal si Jesus, magkaisa tayo sa turo. Hindi pwedeng sabihin, deboto ako, pero sa turo ng simbahan, iba ang paniniwala ko. Payag ako sa abortion, payag ako sa divorce, payag ako sa patayan. Ang tunay na apostol at alagad at deboto, nagkakaisa kasama ang simbahan. Nagkakaisa tayo sa turo, nagkakaisa tayo sa pamumuhay. Kaya tayo nagtutulungan. Kaya tayo may kawang gawa. Nagkakaisa tayo sa pagsamba. Kaya hindi kanya-kanya ang dasal natin. Sama-sama tayo sa misa. Bagamat may pangangailangan ka, may pangangailangan siya, may iba kang gusto, isinasantabi natin muna lahat to. Sama-sama tayo nagdarasal. Sama-sama tayong umaawit. Sama-sama tayong nagpupuri sa Diyos. Sapagkat ang lakas ng simbahan, katulad ng mga apostol, ay sama-sama. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, katulad ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, at ngayon, Santo Tomas, ipahayag natin ang tagumpay ng awa ng Diyos. At magsama-sama tayo, hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig kay Jesus Nazareno sa pag-ibig natin sa simbahan. Ang pakikiisa natin kay Jesus Nazareno at ang pakikiisa natin bilang kanyang mga alagad. Sapagkat tayong lahat bilang simbahan ay katawan ni Kristo.